Inday Sara, kung mapanood mo tong live stream ko ngayon, Dinamay nyo pa po si BP Sara. Dito po sa live stream mo, ma'am. Kung galit ka, te, huwag ka mandamay ng ibang tao na nakatira dito sa Davao. Ibig sabihin nun, te, na-scam ka. Hindi mo lang matanggap na may mali ka. pag ako naging online business seller, papakita ko sa inyo mga GNT kung paano magbenta ng patas, hindi manloko ng kapwa-tao, mga gag, mga p***o. Yo, what's up mga lods? It's again Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Meron po tayong panibagong tatalakayin mga lodi. Ito pong maling parcel daw po na sinisidi umano sa JNT Delivery at saka sa kanilang kumpanya mga lods. Ano nga po ba ang dahilan ni ate? Bakit po ganito po siya makapag-rant sa social media? Nag-live po siya kahapon po yata ito at ang dami po niyang dinamay. Si ate nga po pala mga lodi, hindi na po tayo mahihirapan mag-translate dito into Tagalog dahil nga po, tinagalog niya po itong hinaing about po sa JNT Express mga lodi. Siya po ay nandito po sa amin sa Davao City. Kaya ako po tatalakayin para rin po maturuan po si ate kung ano nga po ba ang dapat gawin, yung tamang proseso. Hindi po yung dahil sa bugso ng damdamin, ipipindot po kayo ng live sa inyong Facebook account at magrarant na po kayo. Ang dami niya pong dinamay mga lodi dito po sa kanyang problema, sa kanyang parcel. Pero bago po tayo magsimula mga lodi, gaya po ng dati, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click your notification bell and follow nyo po sa aking Facebook page, Peps TV 2.0 para lagi kayo ma-update. Eto na mga lodi, umpisahan na natin ang hinaing ni ating parcel. Ay, ni ate po na naghihinaing sa JNT. Ito na po. Magandang hapon po, ako po si Biron. Nag-live po ako dahil may natanggap akong parcel galing sa JNT. I-deliver sa akin ngayong hapon na to, ngayong oras na to. Kahapon po yan mga lodi. Halagang 1.5. Hindi ko order, i-deliver sa akin at ako pa ang ginawang mali. Ulitin natin mga lodi hindi daw po niya order at siya daw po ang ginawa pang mali. Hindi niya order, deliver sa kanya. Ito pa po. Ako pa ang sinabihan na sana daw hindi ko daw inaccept ang deliver. Ipinakancel ko pa. Tinuruan pa ako kung paano idali. Ang kalokohan nila, tinuturuan nila ako. Tinuturuan ako kung paano manloko ng kapwa-tao. Ganyan kasama ang mga JNT ngayon. Wow, ate. Tinuruan ka ng tamang proseso kung anong gagawin mo dahil mali yung parcel na na-deliver sa'yo. Ikaw pa yung galit. Tinuturuan daw siya manloko ng kapwa-tao. Yun po yung pagkakasabi niya mga lodi So ito pa, tuloy pa natin. Sobrang sama. Ganyan sila ka manloko. Ilang beses na nilang ginawa sa akin. Ilang beses na ang mga order ko hindi nakakarating sa akin ng maayos. Mali-mali ang mga parcel na i-deliver sa akin. Pagkatapos ako ang sisisihin nila. Kesyo ako ang nag-order kaya hindi naman ako ang nag-order. Dumating yung parcel na kanya, hindi siya nag-order. Di ba may mga confirmation po ito? Bago pumunta sa bahay ninyo, mga produktong i-deliver. Tama po ba ako? Mali. Kaya ako po tinatalakay ito mga lodi. Baka sabihin nyo, nangingialam na naman ako. Meron po kasi ako gantong senaryo. JNT rin po. Nagkaroon din po ng problema. Pero hindi po umabot sa punto na ganito yung ginawa ko. Tuturuan kita ng tamang proseso, te, para magkaroon ka ng idea. So, ito pa. Pangalan ko ginagamit. Ang kakapal ng mga pagmumukha. Ang kakapal ng mga pagkatao ng mga tao rito sa Davao. Ito po yung sinasabi ko, mga lodi. Ang dami niya pong mga kino-call out dito. Kasama po yung mga taong nakatira dito sa Davao. Ang kakapal daw po. Kasama siguro ko dyan. Kung galit ka, te, huwag ka mandamay ng ibang tao na nakatira dito sa Davao. Alam nyo ba, na sa tingin ko, kaya po ganito si ate, hindi niya po sinasabi na siya po talaga nag-order. Pinagtatakpan niya po na siya po talaga ang may mali dito sa pag-order niya. Tinuruan ka na nga ng tama nung nag-deliver, minali mo pa, ayaw mo tumanggap ng advice. Ang problema pa dito, dinamay mo yung Davao sa problema mo sa pag-order. Dahil ikaw dapat ang umako ng responsibilidad. Ikaw ang pumipindot niyan. Ikaw ang umu-order niyan. Ikaw ang kikilate sa seller kung tama ba o legit ba ang iyong pinagbilhan. Siguro may pagkakamali po sa proseso ng JNT pero mali po yung ginawa nyong action about po dito. O ito pamaya po itatama natin yan kung ano dapat gawin. Inday Sara, kung mapanood mo tong live stream ko ngayon,
sana gawan mo ng action to. Hindi maganda, lahat na lang ng driver na mga JNT delivery, ikakatwiran nila sa aming mga buyer na igo lang sila magpa-deliver. Dili sila kabalo kung unsa ang sulod katong mga items. Unfair kayo sa mga buyer na honest kaayo magpalit og sa mga online. Pagkatapos pag-abot diri sa mua, dili maong among matanggap. Eto mga Lodi, naiintindihan ko po si ate dito. Dahil eto nga po yung na-experience ko about po sa JNT. First time ko po yun umorder sa Facebook. At meron po kasi doon mga nagko-comment na legit daw po maganda yung products. Yun po kasi pinagbabasihan ko mga Lodi. Hindi ko po alam na mga kasabwat po pala yun. Pero nagawa naman po ng paraan sa maayos na usapan. Ako po kasi mga Lodi, nag-order po ako ng worth 1,800 yata na mga pantalon. Okay, maganda po kasi yung quality dun po sa post. Pero pagdating po sa akin dito, yung tela po parang tigsi 50. Ang ginawa po, in-instructionan po ko nung nag-deliver sa akin at sinunod ko po yon. Nakipag-usap po ko sa manager po ng JNT at tiningnan ko nga po, meron po talagang pagkakamali o lapses po ang JNT about po dito. Dahil po mga Lodi, ina-allowed po nila na magkaroon po ng delivery kahit hindi po nila na-check po yung laman po ng box. Yan din po yung isang pagkakamali. Kaya shoutout po sa JNT Express na hanggang ngayon po pala nagkakaroon pa rin po kayo ng problema niya na ang tagal-tagal na po nung time na yon na nagka-problema po ko sa inyo pero na-refund naman po. Shoutout po sa napakabait po ng manager na nag-assist po sa akin. Kahit tumagal po ng 3 linggo mga Lodi, okay lang po yun. At least nabalik po sa akin yung pera at inako po nila ang responsibilidad. Doon po nga sa nangyari sa akin mga Lodi. Eto po kasi yung nangyari mga Lodi. Dapat makokontakt mo yung seller, diba? Ang problema mga Lods, yung number po na nakalagay sa pinag-orderan ko hindi makontak. Tapos, nalaman na lang po namin kung saan po diniliver nung tao na branch po yung package, mga Lodi, o yung produkto. Ang sinabi lang po sa akin, mga Lodi, na hindi na po nila chinecheck doon. Dahil regular customer daw po nila yun doon, kaya may mataas po silang pagtitiwala doon po sa taong yun. At saka yung waybill mga Lodi, sila na rin daw po ang nagpiprint nun. Yun po yung pagkakaintindi ko sa sinasabi nung kumausap sa akin Kaya sabi ko, uy, mali yan. Dapat hindi ganon. Dapat bago i-deliver yung produkto, chine-check nyo po muna kung tama nga po ba yung items dun po sa nakasulat na order po ng customer. Kaya po may lapses din po talaga dito ang JNT. Pero, ang mali ni ate, yung rant po niya, binuhos niya po lahat sa JNT Express employee. Lalong-laro na po sa mga nagdi-deliver, nagtatrabaho lang po sila. Yes, correct po, meron po pagkakamali doon. Pero, nandamay po kayo ng tao dito sa Davao City. Dinamay nyo pa po si BP Sara. Dito po sa live stream mo, ma'am. Bakit siya po ang Vice President ng ating bansa? Siya po dapat ang tumutok dito, no? Hindi po pwede yung mga nasa ibaba po, yung angkop dun po sa reklamo ninyo. Kaya nga po may mga departamento po yan. Diretso po tayo agad kay BP Sara Duterte. Diba parang nakakaloko po kayo, diba? Yun po yung pagkakasabi niya, BP Sara Duterte daw, ayusin daw po sa live stream niya Pasensya na mama, may tama ka, pero mali po yung action ninyo. Sino ba dapat ang sisihin dito sa nangyari kay ate na nag-order po ng parcel na mali po yung dumating sa kanya? Worth 1,500 daw po. Sinabi niya pa po dito sa kanyang live stream na 1.5 lang naman daw po yan, kikitain pa naman daw po yan. Hindi lang daw po niya matanggap dito yung patas ka pong umorder, pero niloko daw po siya nung pinag-orderan niya. Ibig sabihin nun, na-scam ka. Hindi mo lang matanggap na may mali ka. Kaya yung galit mo, isinisi mo sa kanila, naulabas naman po talaga sila dyan sa problema mo. So, ito, tuloy pa natin to Maliit na halaga nga lang ang 1.5. Nakakasama ng loob. Maliit lang daw. Pero dito, mga Lodi, sa kanyang last statement, pakinggan nyo pong mabuti. Marami pang milyonarya na katulad ko, Day. Nalulukuhin nyo. Yun naman pala, milyonarya naman pala si ate. 1.5 lang yan, te. Milyonarya ka. Kalimutan mo na. Palit na bagay lang naman pala yan Kung to naman si ate, pinapalaki pa Marami naman po milyonarya daw po na katulad niya na maluloko pa daw po ang JNT. Focus ka ng focus sa JNT, te. Yung scammer po ang iyong dapat habulin dyan. At to be next time, galingan nyo, wag lang halagang 1.5 para matiklo na kayong lahat. Para mapunta na kayo sa impyerno. Tutal, wala naman kayong takot sa Diyos Kasi mga manluloko kayo.
Wala kayong takot kay mga JNT company, JNT delivery. Wala kayong takot. Wala kayong takot sa juice. Pag ako naging online seller, pag ako naging online business seller, papakita ko sa inyo mga JNT kung paano magbenta ng patas. Hindi man loko ng kapwa-tao. Mga gag, mga puto. Galit na galit si ate. Eto yung gagawin mo, te, ha? Huwag ka na magalit. Mali po yung taong pinagbubuntungan nyo ng galit. Dinamay nyo pa po yung lugar namin. At magbisaya ka na lang, te. Ako, halatang halata po talaga na hindi po kayo pure Tagalog. Lumaki po ako sa Manila po pinanganak. Kaya wag na po tayo mag-pretend. Tapos, ngayon lang po kayo sa Davao. Tapos, ganyan po kayo magsalita. Wag nyo pong inaano yung Davao. Wag nyo pong inaano na maluloko yung mga nasa Davao, mga tao sa Davao. Wag po ganon. Doon po ako nag-react. Kaya ako po ginawa ng reaction video tong ginawa nyo pong live kahapon po. Dinamay nyo pa po si BP Sara Duterte. Ang layo po ng departamento na kailangan nyo pong pagreklamuhan ang inyong problema. So, eto po ang gagawin nyo, ate. Dalhin nyo po yung ebidensya ninyo. I-print screen nyo po kung saan kayo nag-order. Ano po yung produktong in-order ninyo. Doon po sa opisina na sinasabi nyo pong sa Turil branch. Ipakita nyo po na mali po yung dumating na parcel, yung kape. Gawan nyo po ng report, kausapin nyo po yung manager para ma-refund kayo. Huwag po kayong reklamo ng reklamo sa Facebook o sa social media. Hindi po kayo i-refund ni Facebook. Maliban na lang po kung talagang kinontent nyo to at kumikita po kayo ng napakalaking pera. Sa tingin ko naman po, wala pong sweldo yung ginawa nyo pong pagla-live dahil hindi po kayo partner po ng Facebook. Okay, sayang po yun. Halos mag 1M views na po yung ginawa nyong kasyungahan eh. Yun po ha, sundin nyo po ako tapos maghintay po kayo ng aksyon ni JNT Express para po ma-refund kayo. Kahit na nabuksan nyo na po yan, gagawan po nila ng paraan yan dahil nga po sa tingin ko na scam po kayo. Okay? At sana naman JNT, tapusin nyo na po yung ganito. Huwag na po kayo pumayag na yung nagdi-deliver sa inyo, nagpapadala ng mga items, hindi nyo po chinecheck ng maayos. Kayo po nababalikan yan eh. Okay, yan po ang panawagan ko sa iyo. Matagal na po. Hindi ko lang blinag dahil nga po, maayos po yung manager na nakausap ko. At sana ganun din po yung kay ate na manager na humandle sa kanyang problema. Ayusin nyo po itong problema na to. 1.5, hindi po worth it para masira po yung kumpanyang pinangangalagaan ng JNT Express. Okay po? At please, wag na wag po ninyong idadamay ang mga nagdi-deliver na mga nagtatrabaho po ng marangal. Init, ulan, sobrang pagod po yung ginagawa nila sa kanilang pagde-deliver. Labas po sila sa ginawa nyo pong pag-order dyan po sa Facebook ba o saan bang online app kayo umorder at JNT po yung humawak ng kanilang order. Hanggang dito na lang po. Madam, stay safe and God bless you all. Peace!